panibagong buwan at tayo'y nakita din siya. Amen po ba? Yan. Pasensya na po kayo, ako'y naka-jacket. Maginaw po ngayon dito sa pinalalagyan namin. Yan. Kami po ay nasa Pilipinas pa rin. And I know God has so much and so much blessing for all of us. And I know that God is going to tawid us, no, from glory to glory. Kayo ba naniniwala na ang God ay may pinaghandaan ng blessings para sa atin? Amen! Alright, bago tayo magsimula, tayo manalangin. Alright, let's pray. Thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito. Kami po naniniwala, Panginoon, na kami inyong mahal at kayo po, Panginoon, ay tuloy. Lord, na kumikilos sa bawat buhay. Kami po yung patuloy naniniwala na kayo may pinaghandaan, Panginoon, para mag-glorify ng pangalan. Maraming salamat. Kami naniniwala din na kayo'y napakabuti sa aming buhay. Palagi ang mga kapatid na nasa Hong Kong ngayon. Bless everyone. In Jesus' name, Amen. Yan. Praise the Lord. Of course, bago ang lahat, may mga ilang katanungan ako sa inyo. Handa na po ba kayo sa aking mga katanungan? Amen. Parang ayaw nyo. Alright. Konting tanong lang naman. Una, biology muna tayo. Yeah. Sabi, anong hayop ang mahilig kumanta? Aso. Meow. Meow. Ha? Bird sing. Parrot. Ang hayop na mahilig kumanta ay frog. Ay, kuka. Yeah, frog. Kasi ang frog, palakanta. Palakanta. Anyway, meron din sana akong joke about sa airport natin. Kaso, naiya ako eh. Next time na lang. Naiya. Ngayon lang. Naiya daw. Naiya nga daw. Airport. Naiya. Okay. Ay. Ano na? O, last na lang. Ito eh, alam ko, mahilig kayo sa politics, no? Sino nanalo presidente ng US? Trump! Alright. Ang tanong ko ngayon, ano yung katabi ng USA? Very good. USB. Yan ang mga natutunan ko nung eleksyon ng US. Anyway, God is good. At ang unang tanong is, kayo ba naniniwala na God is good? Amen. Because I always say that, we always declare that. Alright? So, we have to really sink in that God is good. Ba't nga ba nasabi na God is good? Well, by nature kasi talaga, si Lord, ang kanyang longing ay makapagdala ng joy and blessing sa lahat ng kanyang nilikha. Naniniwala pa kayo doon? Yes, amen. So when we say God is good, we say that totoo nga na ang Lord, ang enjoyment ng Lord na tayo ay maging nasa isang magandang kalagayan, na tayo ay kanyang mabuhusan ng pagpapala. Diba? Sabi nga sa Exodus 34:6, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering, sabi, and abounding in goodness and truth. So, umaapaw ang goodness ng God. Kaya nga tanong, pag sinasabi natin, God is good, sagot nyo ay? All the time. And all the time, God is good. so, we always say that and we should always declare that. Amen po ba? Amen. Diba sa buhay natin, napakadami ng mga testimonies natin that God has really blessed us o napapatunayan na God is good talaga all the time. Diba? Madaming mga pagkakataon na para bang ikaw ay ma-overtake ng mga anumang insidente, anumang mga bad situations. But then, God will save you, God will protect you, and then ano na lang masasabi natin, ay, thank you Lord talaga, God is good talaga. Right? Because
dito nga sabi nga, by nature, when you say by nature, yun yung normal, natural niya. Di ba? Natural sa Diyos na tayo ay maging blessed. Hindi na niya kailangan pag-isipan. Bless ko ba si Sister Gloria siya ngayon? Yes, Pastor, yes. Wow. Diba? Pag hindi na pinag-iisipan, it's just natural na ang nasa isip lang niya is mabuhusan ka ng pagpapala. Mabuhusan tayo ng pagpapala. And when we say blessing, that's everything is all-inclusive. Yes. God will teach us, God will give us wisdom, and also the blessing that we need to move on, to go on in this world. Yan, diba? But then, ang problema lang minsan, o hindi minsan, kadalasan, ay kapag ka nalilimutan natin na God is good. We may say, hindi, naaalala ko yan, but then our life shows different. Pagka nalilimutan natin or nakakaligtaan or hindi natin naaalala na ang Diyos natin ay mabuti, pumapasok agad dyan ang takot. Diba? Parang isang bata, pagka bata, alam niya ang kanyang magulang ay hindi siya pababayaan. Pag hindi niya nakita yung magulang niya, matatakot na siya. Diba? So same thing, sometimes, tayo, nakakaligtaan natin or di inaalala, teka muna, ang God ko pala ay good. So, ang tendency, papasok dyan ang takot. Diba? At pag tayo ay natakot, maraming bagay nangyayari. For example, si Peter. Kilala niyo ba si Peter? Yes. Yeah. Ano apelido niya? Hindi niyo alam. San Miguel. Diba? Si Peter, dahil sa takot, ninakawan siya ng isang magandang experience sa paglalakad sa tubig. Yes. Diba? Dahil sa takot, nalimutan niya na kaya niyang maglakad sa tubig nang walang problema. At the same time din, dahil din sa takot, yung mga kasama niyang mga nasa bangka ay nanatiling nasa bangka. Hindi na experience ang paglalakad. So, dahil lang yon sa bangka, yun nakita na nga nila si Jesus andun sa dulo Diba? And yet, hindi pa rin naalala na teka muna ang bait talaga ng Panginoon natin. Diba? So, kapag nalilimutan natin, kung natin naalala na ang Diyos natin ay napakabuti, pag hindi natin naaalala na ang nature ng God natin ay napakabuti, na walang ibang gusto kundi tayo ay buhusan ng pagpapal, then talaga mahihirapan tayong umusad. O kahit meron kang mga ginagawa mo na o ginagamit mo na yung binigay ng Panginoon sa iyo, hindi mo talaga na-enjoy because of not remembering who our God is. And when we try to remember, don't just remember na God is good. No, you have to remember that it is the nature. You know, it is the nature. Sometimes, marami kasi akong doon sa farm, farm natin. So, dito sa Philippines. If you go here, makikita niyo yung farm natin. Marami kaming puno doon. Okay? Doon sa farm, meron akong mga livestock. Amen! Doon sa may livestock ako. Meron ako doon 3 hayop. 3 aso. Hindi pa kasama yung mga daga. Mga aso na. Okay, ang nature ng mga aso ay pag may nakita na within their territory or palapit sa kanilang territory, tatawid sila. Di ba? And sometimes, naiinis ako dahil sa madaling araw, lalo na yung isang aso na malaki. Si Baraka, alam ko kilala niyo si Baraka. Sometimes, dadali namin din sa Hong Kong. Okay. Nature niya, na kahit anong bagay, tatawid siya. Mapatipis yan, palapa. Okay? Yung aso ko na galing Cavite, yung tinatawag natin aspin, alam niya kung tatahol siya o hindi.
Pero yung aso may breed na pinagmamalaki ko ay kahit anong bagay, kahit hangin. Okay? So, minsan kasi madaling araw, lalo nung nilagay ko siya sa harapan ng bahay, lahat, kahit madaling araw, tumatahol siya. Diba? Minsan maiis ka, ano ba yan? Ba't ka ba tahol ng tahol? Pero hindi mo mapipigilan kasi nature niya na tumahol. Kaya nga siya ang ginamit natin, di ba? Aso ang ginawa natin, ano? Bantay. Tinawag na bantay sa bahay. Kasi nature niya. Hindi niya na pag-iisipan. Hihiyaw ba ako? Makitweet-tweet ba o tatahol? No. It is by nature that he will protect his territory. Yes. Amen. That's why, alam mo na kapag meron kang aso, bantay sa bahay mo, alam mo na pag may parating ng tao. Di ba? Kasi sila, nature yan. Ang ibon, di ba? Anong nature niya? Lumipad at sumipol. Di ba? So, hindi mo siya mapipigilan. Di ba? Sabi nga sa kanta, ibon may layang lumipad. Di ba? Umugin mo at umiiyak. Di ba? Kasi nature yan. You cannot stop the nature of someone. Yes. Di ba? Ang mga chikadora. Nature din. Di ba? Hindi ko masabing Marites. Meron tayong kapatid dyan ng pangalan, Marites. Chikadora mo lang. Di ba? Oh, nature nila yan eh. Di ba? Kahit anong gawin mo, kahit takpan mo yung bibig, bata pa lang, alam nagkakausap niya mga chikadora. Lumaki nga lang butas ng ilong, alam na nila diba? Kasi nature na. Same thing with the Lord. No? Hindi ko sabi chikadora si Lord. My point is, it is His nature to love you, to bless you. Amen. And you can never stop that. You can never stop or control that. Whether you like it or hindi. Tingnan nyo, sino dito mababait sa Panginoon? Mababait, be honest. Sino dito yung 100% na talagang sumusunod sa Diyos? Oh, di ba? Pero until now, buhay kayo. Tama? Amen. Until now, you can still feel God's love. Tama? Amen. Because you can never stop the nature of God. And His nature is to love you, to bless you, to protect you. Di ba? Kaya pag nalilimutan natin o hindi natin naalala kung ano mga pumapasok sa isip natin, pumapasok sa damdamin natin. Di ba? Kaya sabi sa Isaiah 41:10, fear not, for I am with you. Huwag kang matakot kasi kasama mo ako. Ang kasama natin ay yung Diyos na may nature. Amen. Na napakaganda. Amen. Na ang nature niya is so good Amen. that whatever kinalalagyan mo, He will always bless you, He will always protect you. Amen. Amen po ba? Amen. So, nangyari kay Peter, hindi niya na-enjoy yung paglalakad sa dagat, sa tubig. Yung mga kasama niyang disciples, hindi na nakaapak sa tubig. Di ba? Kaya maganda na tayo ay parating inaalala yan. If we can just remember kung sino ang Diyos natin at kung gaano tayo kamahal, Amen. yung mere awareness nun, awareness na siya ay malapit sa atin, yun mismo ay isang antidote sa takot na pwede natin maharap. Alam niyo ba isipin ng antidote? Kung meron kayong pangalan, tita ng pangalan niya, dote. Tita mo yun. So, si auntie, dote. Diba? Panglaban sa takot, kung ba't di tayo makausad sa mga pinagagawa ng Panginoon, is malaman mo lang, maalala mo, ay, ang buti nga pala ng Diyos ko. Ay, ang nature nga pala niya ganito. Di ba? So, hindi tayo matatakot. Amen po ba? Amen. Diba? Sabi na, there is no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear has to do with punishment, and whoever fears has not been perfected in love.
So, kung ano man ang mga problema natin, minsan makakalikha na natin, di ba, na napakabuti ng Diyos, yung nature ng God natin. Well, kung meron man tayong mga problema, I pray and hope that that problem drives you to God. Amen. Kung meron man tayong mga, if it's okay, many of them, okay lang. Sino maraming problema dito? Yes. Amen. Di ba? Kung marami tayong problema, mas maganda. Kasi mas marami tayong beses na makakalapit sa Diyos. Amen. Di ba? Kasi pag masaya ang buhay, ang masasabi lang natin, thank you Lord. Tapos na. Pero pag may problema, di ba, araw-araw po. Di ba? Kaya mo yung mga worship songs, di ba? So, mas tumatagal yung time mo sa Panginoon pag marami kang problema. Di ba? Aminin, kapag ka magandang problema, isang thank you Lord lang sa umaga, tapos tuloy-tuloy na buhay. Diba? Kung ang bawat problema natin ay tinutulak tayo na lalong mapadikit sa Panginoon, then it's a good benefit for us. Diba? Of course, God wants us to na makaahon sa mga problema. But, sometimes nga, ginagamit ang mga ganitong pagkakataon para maalala mo na, o nga pala, meron akong God, meron akong Diyos, na meron napakagandang nature. Amen? Sometimes, if it helps, you look at your surroundings, tingnan mo yung paligid, ang puno, ang bundok, ang hangin, tingnan mo, wow, napakabuti ng Panginoon. Sabihin, lahat nagbabalanse. Amen. Di ba? Buti ang buwan, hindi bumabagga sa araw, bumabagga sa earth. I mean, everything is in order for us to enjoy everything that God has given. Amen. Amen po ba? Amen. Diba? Kaya walang bagyo na hindi natin matatawid sa pamamagitan ng Diyos. Di ba? Dumaan ang bagyo. Nung dumaan ano pangalan ng bagyo dumaan? Si Catherine? Si Christine? Kasi dito sa Pilipinas, Catherine eh. Tinuro ni Bernardo yun. Dumating si Christine. Alam nyo guys, 3 araw na walang kuryente sa lugar namin. 3 araw na walang kuryente. Tapos, 3 araw. Tapos dahil ang tubig namin ay galing din sa deep well, so pump siya, so wala din tubig. And it's a good experience para kay Gia. Kasi naranasan niyang maligo sa ulan. Wow! Pero hindi siya naligo sa labas. Inipon yung tubig sa balde. Tapos, yung kotse, naging generator, naging charger ng phone. Kaya hindi, as in 3 days. And God is good kasi nakikita mo talaga na, pagka pala brown out, madilim. Pero nakita mo yung nature. Pag madilim, makikita mo na how the moon provides light para sa atin. Di ba? Na bagamat malakas ang bagyo, pero after that, luminis ang hangin. Di ba? Huwag lang after ng CR, pero as in pagka-fresh, maganda ang hangin. And then of course, nung dumating ang kuryente at tubig, mas na-appreciate mo kasi hindi mo napapansin ng kuryente eh. Diba? Isang switch lang, may ilaw, isang bukas mo lang ng gripo, may tubig. Pero nung na-appreciate mo, parang ang sarap, bawat pindot ng switch, wow, umiilaw. Diba? So na-appreciate mo ang pagbuti ng Panginoon. You will see, no matter what situation, ano mga events nangyari sa buhay natin, napakabuti ng Panginoon kasi God will always remind you, am I good? Am I this loving sa inyo, di ba? Napakaganda. Diba? So, God is good talaga. So, walang bagyo na hindi tayo tatawid ng Panginoon. Walang bridge na mga mahirap na hindi natin matatawid. Diba? So, yun yung mga may pinagdadaanan dito. Amen. That's good. So, there's no battle that God can help you with. Diba? Sino may mga battles, karamdaman man, or yung mga sa buhay, sa mga trabaho, sa amo, di ba? Itingnan nyo, lahat kayo na mga may amo,
parating meron mga nagiging issue. But again, God is faithful kasi you're here. Kaya po ba? Diba? Walang problema na malaki ang mas lalaki pa sa Diyos natin. Diba? So, we just have to remind yourself, this is the God that I serve. Diba? The very nature of the God I serve. You know, we don't serve yung tinatawag na isang bagay na nawawala, isang bagay na nauubos, isang bagay na napupuno. You know, we have this God that we serve, who is by nature is loving, is full of blessing. Amen. That's why, you know, I'm going through a class, and in this class, I've met a lot of people, iba't-ibang tao from all walks of life. Kasi lahat sila naglalakad. So, all walks of life. And, you know, some people, nakilala ko, galing sa mga trabaho na dangerous. Meron namang iba, galing talaga sa matatawag natin mga dating mga NPA. And to some, when we hear, ay, ganun siya. Naku, ang ano pala nila, ang sound, masama yan, o bakit ganito yan. Pero you know, when I get to know these people, napakabait din. You know, and then, it showed me more na, these people need the Lord talaga. But, ang goodness dito is, these people, despite of the different backgrounds that they've been through, or they've been, God is showing me again na talagang by nature, He is good. Because despite of what they have done in their past life, God has still blessed them. Amen. And I was able to meet them. And God has given me that time and opportunity to be able to share the goodness of God sa kanila. Amen. So sabi ko, wow, this is another experience, a new experience, and I know that may purpose talaga ang Panginoon sa lahat na nangyayari sa atin. Amen. So we have to always remember, okay, ano man ang kinalalagyan mo ngayon, sometimes ang tinatayo natin might be rocky, tinatayo natin parang ice na numinipis and would just break and then lulubog ka sa isang malamig na tubig. But don't worry. Kasi remember the nature. Sometimes, ang hirap mag-trust sa isang tao, sa isang pangalan, sa isang company, because you know that this matter that you depend on can change. But the God that we serve, the God that we trust, He will never change. Amen. Why? Because it's very nature. Yun ang magandang paghawakan doon. It's His nature. That's who He is. That's what He is. Diba? So, I know that we are all safe. I know that we are all blessed. I know that we are all taken care of. Diba? And sabi nga, and we have to remember that, who our God is talaga. Jesus did not die so that God will love us. But Jesus died because He loves us so much. Amen. That's His nature. You can never change it. Kahit balik-balik mo, that's who He is. The God we serve, the God that we trust, the God that we call upon, has His very nature. Na all He longs for is for us to be blessed, for us to be showered down with His love and blessing. Kaya mga kapatid, do not forget, always remember that our God is good. Amen. Amen po ba? Amen. So again, I speak blessing to everyone. I speak showers of goodness, shower of love and peace. Amen. Ay dumapo sa ating lahat. Amen. And as we move on, as we walk this earth, as we walk
through our week, this week, ay ma-remember natin at maranasan natin yung true nature ng God. Amen po ba? Amen. God bless you, and let me pray for you. Let's all bow our heads and close our eyes. Jesus, I thank you for you are a good God. I thank you for reminding us of your good nature. Lord, we thank you, Lord, that you're always there to remind us. Whether it's a bad situation or a good situation, Panginoon, you're so faithful to always remind us that you're always there for us. We thank you. May your love and peace continue to flow in everyone's life. And as we, Lord, move on with, Lord, mga activities namin sa buhay, nawa, Panginoon, lalo kayong, Panginoon, maranasan at maramdaman namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.